Sa kasaysayan ng industriya ng entertainment sa Pilipinas, kakaunti ang mga personalidad na ang pangalan ay nakatatak sa puso ng masa tulad ng kay Gretchen Castelo Barreto. Isang kilalang aktres, socialite at negosyante, ang kanyang paglalakbay sa entablado ng showbiz ay hindi lamang isang kwento ng pag-angat sa karera kundi isang malalim na salaysay ng pagpupunyagi, pagharap sa kontrobersiya at ang patuloy na paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok. Ipinanganak si Gretchen Castelo Barreto noong 6 ng Marso 1970 sa Pilipinas. Lumaki siya sa isang pamilyang may malalim na koneksyon sa showbiz at industriya ng entertainment at kabilang siya sa pamilyang Barreto na kilala sa mundo ng teleserye at pelikula. Ang detalye ng kanyang kabataan, mga magulang at mga kapatid ay isang salamin ng pamilyang maraming talento na kalaunang magkakaroon ng kanilang sariling mga karera sa entablado at kamera. Noong bata pa lamang si Gretchen, lumugong ang kanyang interes sa pagganap at pag-awit. Hindi naglaon, siya ay napansin ng mga talent scouts at direktor ng pelikula na naging daan para sa kanyang unang kabang sa show business. Ang pagpasok ni Gretchen Barreto sa industriya ng entertainment ay hindi biglaan. Sa murang edad, siya ay napabilang sa mga bagong Regal Babies, isang koleksyon ng mga batang artista na ilunsad ng Regal Films, isang pangunahing film studio sa Pilipinas noong dekada 80. Ang simula ng kanyang karera ay higit pa sa pagiging isang aktres lamang. Si Gretchen ay inilunsad bilang isang singer-actress at ang kanyang debut single na Going Steady ay inilabas bilang tema ng pelikulang 14 Going on Steady na siya ang kanyang unang proyekto sa pelikula. Ang kantang ito ay naging matagumpay sa radyo, bagaman hindi ito kinilala bilang isang malaking hit sa kritikal na pananaw. Ang pagkakaroon niya ng debut single at pagiging bahagi ng film ay nagsilbing daan upang mas mapansin ang kanyang kakayahan sa entablado at magsilbing pundasyon ng kanyang karera. Sa kalaunan, nagkaroon siya ng iba pang mga pelikula na tumulong sa kanyang reputasyon bilang isang versatile na artista. Kabilang mga pelikulang Ang Kwento ni Lola Basyang, Paalam, Bukas ang Kasal Ko, Life Begins at 40 at Goatbuster na nagpapakita ng iba't ibang uri ng role na kanyang ginampanan. Mula sa drama hanggang sa mas masayahin o mas seryosong karakter. Ang kanyang pagtatalaga sa pagganap ay humantong din sa pagtatalaga sa kanya bilang regular na host sa ilang palabas, kung saan kinabilangan siya ng talk show na Show and Tell kasama sina Boy Abunda at Ay de las Alas. Habang tumatagal ang kanyang pag-arte, unti-unti ring lumawak ang saklaw ng mga proyekto ni Gretchen. Sa huling bahagi ng dekada 90 at simula ng 2000s, lumuhok siya sa iba't ibang palabas, telebisyon at pelikula. Lumabas si Gretchen sa mga kilalang serye at pelikula na nagbigay sa kanya ng mas mataas na antas na exposure at kredibilidad bilang aktres. Halimbawa, kanyang ginampanan ng karakter na Amanda Bien sa pelikulang The Trial noong 2014 kasama ang mga kilalang artistang tulad na John Lloyd Cruz, Richard Gomez at Jessie Menjola. Dagdag pa rito, siya ay lumahok sa seryeng Magkaribal noong 2010, isang drama na tumakbo sa ABS-CBN at pinagbidahan ni Bea Alonzo, Derek Ramsey at iba pa. Ang ganitong uri ng mga project ay nagpatibay sa kanyang tatak bilang isang respetadong aktres, hindi lamang sa pelikula kundi pati sa telebisyon. Sa kanyang pag-angat sa industriya, naging mas kilala si Gretchen hindi lamang dahil sa kanyang talento, kundi pati na rin sa kanyang presensya na may karisma at natural na pagpapahayag. Marami ang nanonood sa kanyang mga palabas at pelikula at kinilala siya bilang isa sa mga prominenteng artista ng kanyang henerasyon. Bukod sa kanyang buhay sa showbiz, ang kanyang personal na buhay din ay naging focus din ng interes ng publiko. Isa sa kanyang nag-iwan ng malakas na impresyon sa mga chismis at balita ay ang kanyang matagal na relasyon kay Antonio Tony Boy Cojuangco Jr. Sila ay nagkaroon ng anak na babae na nagngangalang Dominic Cojuangco noong 1995. Kahit hindi sila nagsuot ng formal na kasal, ang relasyon nila ni Cojuangco ay matagal at madalas ding napag-uusapan ng media dahil sa status at impluwensya ng pamilya Cojuangco. Bukod dito, may mga dating romantikong koneksyon din si Gretchen sa iba pang mga personalidad sa showbiz at industriya ng entertainment, kabilang sina Joey Loizaga at posibleng iba pa. Ang kanyang pag-ibig at relasyon ay laging sinasalamin ng media at ito'y nagdagdag sa kanyang pagiging bukas sa publiko na higit pa sa kanyang mga proyekto. Ang kanyang buhay pag-ibig ay minsan naging kontrobersyal tulad ng kanyang naging romantic link kay Charlie Atong Ang, isang negosyante na kilalang personalidad sa industriya ng online sabong at casino. May mga ulat na sila ay magkalapit sa nakaraan na nagudyok ng iba pang mga spekulasyon tungkol sa personal niyang buhay. Ngunit parehong nagdiin si Gretchen at si Atong Ang na ang kanilang relasyon ay mas nakatuon sa negosyo kaysa romantiko. Ang buhay ni Gretchen Barreto hindi naging malaya sa mga kontrobersiya.
Ang pamilya Barreto mismo ay kilala sa publiko sa mga sigalot at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng magkakapatid. May mga pagkakataon ng tensyon sa pamilya ay umabot sa social media at media coverage na nagbigay ng dagdag na pansin sa kanyang personal at pampamilyang buhay. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na issue na hinarap ni Gretchen Barreto ay ang pagkakadawit niya sa malawakang investigasyon tungkol sa pagkawala ng mga sabungero sa Pilipinas noong 2020. Ang isyong ito ay nauugnay sa lumalalang kontrobersiya ng online sabong o e-sabong kung saan maraming mga sabungero ang nawawala o hindi na muling nakikita. Ang pangalan ni Gretchen ay unang lumutang sa investigasyon nang tanggaping siya at ang negosyanteng si Charlie Atong Ang ay kabilang sa mga iniimbestigahan kaugnay ng mga naglaho at nawawalang sabungero. Ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan ay nagpahayag na sina Gretchen at Ang ay kabilang sa tinatawag na Alpha Group ng Pitmaster at sila umano'y nagpulong upang talakayin kung paanong haharapin ang mga sabungero na di umano'y nambibiktima o nanlilinlang sa laro. Gayunpaman, maring tinanggi ni Gretchen ang anumang kinalaman niya sa mga insidente. Sa pahayag na ibinigay ng kanyang abogado, sinabi niyang wala siyang personal na partisipasyon sa pagkawala ng mga sabungero at hindi siya nakibahagi sa operasyon ng e-sabong o anumang pinaghihinalaang gawaing iligal. Binanggit din niya na siya ay isang investor lamang at hindi isang operator. Noong 18 ng Setyembre 2025, personal na nagsumite si Gretchen ng kanyang counter affidavit sa Department of Justice upang ipagtanggol ang sarili laban sa mga alegasyon at linawin ang kanyang posisyon sa nasabing kaso. Sa pag-usad ng investigasyon, may mga panahon na ang pangalan niya ay kasama sa mga sinasabing sabpina at posibleng pagsasampa ng kaso, ngunit hindi ganap na umabot sa aktwal na warrant of arrest o pagkakaaresto laban sa kanya mismo tulad ng ibang mga nasangkot. May mga ulat na ang Philippine National Police ay inihanda ang mga otoridad sakaling may warrant na ilabas laban sa kanya o kay Ang, subalit hindi nagpatibay ito at walang kumpirmadong ulat na siya ay huli o ikinulong. Sa huling pag-uulat ng Department of Justice noong Disyembre 2025, ang reklamo laban kay Gretchen Barreto ay dineklara at inihinto dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya laban sa kanya. Ayon sa joint resolution ng panel ng mga prosecutor, walang konkretong ebidensya na nagpapakita na siya ay nagbigay ng direktang utos o partisipasyon sa mga ilegal na aktibidad na iniimbestigahan. Ito ay malaking legal na panalo para sa kanya dahil ang kanyang pangalan ay hindi itinuloy sa paglilitis at ang mga kaso laban sa kanya ay dineklara na walang sapat na batayan para ituloy. Sa kabila ng mga kontrobersiya, hindi may kakailan na si Gretchen Barreto ay may malawak na kredibilidad at tagumpay bilang isang artista. Bukod sa kanyang mga pelikula at mga proyekto noong dekada 80 at 90, siya ay lumabas din sa iba pang mga telebisyon at proyektong mas malapit sa modernong panahon. Sa kanyang buong karera, napatunayan ni Gretchen ang kanyang husay sa pagganap at versatility. Siya ay hindi lamang limitado sa isang uri ng karakter o genre. Ang kanyang malawak na body of work ay isang patunay ng kanyang dedikasyon sa sining, ng pag-arte at ng kanyang kakayahan na humarap sa iba't ibang uri ng role na ibinibigay sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi na aktibo si Gretchen Barreto sa tradisyonal na industriya ng showbiz at mas pinipili niyang mamuhay ng tahimik at malayo sa mata ng publiko. Ayon sa mga ulat, bagaman may mga alok para sa kanyang pagbabalik sa telebisyon o pelikula, mariin niyang tinanggihan ng mga ito dahil sa kanyang kagustuhan na magkaroon ng isang buhay na mapayapa at tahimik. Nagulat ang mga pahayagan at entertainment news na si Gretchen Barreto ay pinipiling iwasan ang mga aktibidad sa entablado at mas inuuna ang kanyang personal na mundo, relasyon at interes sa kabilang dako ng media glare. Sa ganoong pananaw, tila ang kanyang focus ngayon ay hindi na sa pagiging isang aktres o personalidad sa telebisyon, kundi ang pagbuo at pagpapanatili ng isang buhay na may pribado at hindi masyadong nasasapawan ng mga balita tungkol sa trabaho, pamilya o mga kontrobersiya. Ang buhay ni Gretchen Barreto ay isang malawak na larawan ng pagiging isang personalidad sa showbiz na hindi lamang nakikilala dahil sa kanyang talento, kundi dahil sa kanyang kakayahang harapin ang mga pagsubok, maging sa entablado man o sa personal na buhay. Siya ay nagmula sa isang simpleng simula, nagangat sa industriya ng aliwan, nagtagumpay bilang artista at personalidad ng media at sa huli, nagtanong sa sarili kung ano talaga ang ibig sabihin ng kapayapaan at katahimikan. Ang kanyang mga proyekto sa telebisyon at pelikula, ang kanyang mga relasyon at personal na koneksyon at ang kanyang kontrobersiya na humarap sa kanya, lalo ng pagkakadawit sa kaso ng mga online sabong ay bahagi ng isang buhay na puno ng tagumpay at hamon. Sa kabila ng lahat, si Gretchen ay nananatiling isang kilalang pangalan sa Pilipinas na ang kwento ay patuloy na pinag-aalaman at pinag-uusapan ng publiko.